Umuulan ng gabing iyon, isang uri ng ulan na hindi lang basta bumabagsak mula sa langit, kundi parang unti-unting sumisiksik sa loob ng dibdib. Mabigat, malamig, at tahimik na nagdadala ng isang pakiramdam na hindi pa niya lubos maintindihan. Nakatayo si Xiao Yue sa gilid ng maputik na kalsada. Ang manipis niyang damit ay basang-basa at dumikit sa balat. Ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang pisngi at ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa kung anong hindi maipaliwanag na kaba. Hindi niya alam kung bakit siya huminto, kung bakit hindi siya umuwi agad, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may mangyayari. Isang bagay na hindi niya pa nakikita, ngunit unti-unti nang lumalapit. At doon niya narinig ang boses, mahina, halos natatabunan ng ulan, ngunit sapat upang hilahin ang kanyang atensyon. Iha, tulungan mo ako. Sa isang iglap, parang nagbago ang ritmo ng mundo, at nang lingunin niya ang direksyon ng boses, nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa gilid ng daan. Ang katawan nito'y nanginginig, ang paghingay mabigat, at ang kamay nito'y bahagyang nakataas na parang umaabot sa wala. Walang ibang tao, walang ibang saksi, tanging ulan at ang sandaling iyon lamang ang umiiral. Hindi nag-isip si Xiao Yue dahil sa buong buhay niya, ang pagtulong ay hindi kailanman isang desisyon. Ito ay isang likas na tugon. Lumapit siya, lumuhod sa putik ng hindi iniintindi ang dumi, at hinawakan ng kamay ng babae. Agad niyang naramdaman ang init na hindi normal, isang init na nagbabadya ng sakit. Sandali lang po. Kukuha ako ng tulong, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makatayo, mahigpit na hinawakan ng babae ang kanyang pulso. At sa sandaling iyon, tumingin ito sa kanya na parang may gustong sabihin na hindi na kayang buuin ng salita. Salamat, iha. Ang simpleng pasasalamat ay may bigat na tila mas malalim kaysa sa sitwasyon, ngunit hindi iyon napansin ni Xiao Yue. O marahil hindi pa niya kayang intindihin dahil para sa kanya, ito ay isa lamang sa mga araw kung saan kailangan niyang tumulong. Hindi niya alam na ito ang simula ng pagbabago ng kanyang buong buhay. Kinabukasan, tumigil ang ulan, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa ingay ng bagyo kagabi. Ang hangin ay tila nakatigil, ang mundo ay parang naghintay bago ibagsak ang isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. May masamang nangyari sa mga magulang mo. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa kanyang pandinig, ngunit hindi agad umabot sa kanyang puso. Para bang may pagitan ng tunog at ang kahulugan. Isang espasyong walang laman kung saan ang kanyang kamalayan ay sandaling tumigil. Nahulog sila sa construction site sa lungsod, hindi sila nakaligtas. Walang dramatikong reaksyon, walang sigaw, walang agarang luha. Dahil sa sandaling iyon, hindi pa niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala. Nakatingin lamang siya sa lupa, sa mga bakas ng putik na iniwan ng ulan kagabi. At unti-unti, parang dahan-dahang binubura ng hangin ang natitirang init sa kanyang katawan. Tatay? Nanay? Bulong niya. Ngunit ang boses niya ay parang galing sa ibang tao. Isang batang hindi niya kilala. Isang bersyon ng sarili niya na naiwan sa kahapon. At saka lamang siya napaluhod. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng kawalan. Isang pakiramdam na parang biglang nawala ang lugar niya sa mundo. Sa isip niya, malinaw pa ang mga boses ng kanyang mga magulang, ang pangako nilang babalik, ang pangarap nilang bumili ng bahay sa lungsod. Ang simpleng hinaharap na akala niya ay siguradong darating. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay parang usok na unti-unting naglalaho. At sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip dati. Wala na siyang babalikan. Pagsapit ng gabi, bumalik ang ulan, ngunit iba na ang tunog nito. Mas mabigat, mas malamig, na parang may kasamang galit na hindi niya maipaliwanag. Nakahiga si Xiao Yue sa lumang kama, nakatitig sa kisame na puno ng bitak, at sa bawat bitak ay parang may kwentong hindi na mabubuo. Hindi siya umiiyak, hindi dahil matapang siya, kundi dahil may mga sakit na hindi kayang ilabas ng luha. Sa halip,
Tahimik niyang tinanong ang sarili, kung wala na sila, sino na siya ngayon? Saan siya pupunta? At kung may lugar pa ba para sa kanya sa mundong ito? Walang sumagot, at sa kawalan ng sagot, may isang bagay na unti-unting nagbago sa loob niya. Isang malamig na pag-unawa na mula ngayon, siya na lang mag-isa. Sa malayo, sa lungsod na hindi pa niya napupuntahan, patuloy na kumikislap ang mga ilaw, parang walang pakialam sa mga buhay na nawasak upang maitayo ito. At sa isang lugar na hindi niya alam, may isang pamilya na ang kapalaran ay dahan-dahang papalapit sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, si Xiao Yue ay nag-iisa at ang ulan ay patuloy na bumabagsak na parang walang katapusan. Hindi nagtagal, natapos ang burol at tulad ng inaasahan ng mundo sa mga batang naiwan, ang buhay ni Xiao Yue ay hindi tumigil upang hintayin siyang makaunawa. Walang panahon para sa pagdadalamhati kapag ang realidad ay masyadong praktikal. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang may matirhan at higit sa lahat, kailangan niyang may tumanggap sa kanya. Kaya dinala siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, isang lugar na dati niyang tinatawag na pangalawang tahanan noong bata pa siya. Ngunit ngayon, sa ilalim ng ibang liwanag, ang parehong bahay ay tila masikip, malamig, at puno ng mga matang hindi na kasing lambing ng dati. Sa unang gabi pa lamang, naramdaman na niya ang pagbabago. Walang mainit na pagtanggap, walang yakap, tanging mga titig na parang nagbibilang kung ilang araw pa siya magiging pabigat. Hindi niya ito kinwestiyon dahil sanay siya sa katahimikan. Sanay siyang lunukin ang mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na boses na paulit-ulit na nagtatanong kung kailan siya naging isang bagay na kailangang tiisin. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago ang papel niya sa bahay na yon. Hindi na bilang pamangkin, kundi bilang isang taong laging may kailangang gawin. Maaga siyang nagigising bago sumikat ang araw, ang malamig na hangin ng umaga ay sumasampal sa kanyang balat habang hinahawakan niya ang balde ng tubig. Naglalaba, nagluluto, naglilinis, at kung minsan, nag-aalaga pa ng mga hayop na tila mas may halaga kaysa sa kanya. Ang bawat galaw niya ay tahimik, maingat, parang may takot na baka kapag nagkamali siya, tuluyan na siyang mawalan ng lugar. Ngunit kahit gaano siya magsikap, hindi yun sapat. Palaging may mali, palaging may kulang, palaging may dahilan para ipaalala sa kanya na hindi siya kabilang. Sa bawat salitang ibinabato sa kanya, pabigat, walang silbi kung hindi ka namin tinanggap. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng isang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Hindi ito tahanan at hindi siya pamilya. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, doon lamang siya nagkakaroon ng sandaling sarili niya. Nakahiga sa manipis na banig, nakatingin sa madilim na kisame, at doon lumalabas ang mga tanong na hindi niya masabi sa araw. Kung ang bahay na ito ay gawa sa perang kinita ng kanyang mga magulang, bakit siya ang kailangang magbayad ng utang na loob? Kung siya ang gumagawa ng karamihan sa gawain, bakit siya pa ang tinatawag na pabigat? At kung ang pagiging mabait ay hindi sapat para manatili, ano pa ang kailangan niyang gawin? Ang mga tanong na yon ay walang sagot. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya basta-basta naniniwala sa lahat ng sinasabi sa kanya. Sa halip, nagsimula siyang magmasid, mag-isip, at unti-unting buuin ang sariling pag-unawa sa mundo. Isang pag-unawa na mas tahimik ngunit mas matalim. Isang hapon, habang pinipigan niya ang basang damit sa likod bahay, narinig niya ang usapan sa loob ng bahay. Hindi sinasadya, ngunit sapat para tumigil ang kanyang kamay. Maganda ang batang yon. Pwede siyang dalhin sa lungsod. Malaki ang kikitain. May halong tawanan ng mga salita, ngunit sa likod nito ay may malamig na intensyon na hindi niya agad gustong tanggapin. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit sapat na iyon para mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain. Hindi siya pumasok, hindi siya nagtanong, dahil may bahagi sa kanya na natatakot sa sagot, at sa halip,
Ipinagpatuloy niya ang paglalaba na parang kapag hindi niya pinansin, mawawala rin ang narinig niya. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niya ang mga pagbabago, ang mga titig na mas matagal kaysa dati, ang mga bulong na humihinto kapag papalapit siya, at ang mga tanong na tila may ibang ibig sabihin. Gusto mo bang pumunta sa lungsod? Tanong ng kanyang tiyahin isang gabi. Ang tono ay masyadong malambing upang maging totoo. Makikita mo ang lugar kung saan nagtrabaho ang mga magulang mo. Sandaling tumigil si Xiao Yue. Ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa pakiramdam na may mali. Ang lungsod, ang lugar na puno ng alaala ng kanyang mga magulang, ay biglang naging isang bagay na hindi niya alam kung dapat ba niyang gustuhin o katakutan. Bakit po? Tanong niya, mahinahon. Ngunit ang mga mata niya ay maingat, sinusubukang basahin ang nasa harap niya. Para sa ikabubuti mo? Sagot ng tiyahin. Ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mata. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya, nakatitig sa dilim, habang ang mga piraso ng usapan, ang mga tingin, at ang mga kakaibang pagbabago ay unti-unting nagdudugtong-dugtong sa isip niya. Hindi pa buo ang larawan, ngunit malinaw na may isang bagay na hindi tama. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang mga magulang, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas kaysa lungkot. Isang tahimik na pagnanais na protektahan ang sarili niya. Hindi siya sigurado kung ano ang darating, ngunit alam niya na hindi na siya pwedeng manatiling tahimik lamang. Dahil sa mundong ito, ang mga hindi lumalaban ay madaling nawawala. At si Xiao Yue, kahit hindi pa niya alam kung paano, ay nagsimulang maghanda sa posibilidad na kailangan niyang tumakbo. Hindi na kailangang maghintay pa ni Xiao Yue upang maintindihan ng lahat. Dahil sa umagang yon, ang bawat kilos sa loob ng bahay ay tila may nakatagong kahulugan. Ang mga titig ay mas matagal, ang katahimikan ay mas mabigat, at kahit walang direktang nagsasalita, malinaw na may isang bagay na napagdesisyonan na, at siya ang sentro nito. Habang naghihiwa siya ng gulay sa kusina, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya na parang sinusukat ang halaga ng isang bagay na ibebenta. At nang marinig niya ang boses ng kanyang tiyuhin mula sa likod na nagsabing kailangan na niyang pumunta sa lungsod, hindi na yun tunog ng alok, kundi isang utos na walang pagpipilian. Kaya dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya ay tahimik ngunit malinaw. At sa unang pagkakataon, ang tanong niyang, bakit po, ay hindi na simpleng pag-usisa, kundi isang manipis na linya ng pagtutol. Saglit na nagpalitan ng tingin ng mag-asawa, at sa sandaling iyon ay nawala ang anumang natitirang pagpapanggap. Pinalitan ito ng malamig na katotohanan na inilatag sa harap niya ng walang hiya. Na pinalaki siya upang may maibalik, na utang niya ang lahat. Ngunit hindi na umatras si Xiao Yue. Sa halip ay ibinaba niya ang kutsilyo, pinunasan ang kanyang kamay, at tumayo ng tuwid na parang unti-unting binubuo ang sarili niyang dignidad. At sa mahinang boses, ngunit matatag na tono, ay sinabi niya na kung utang ang pag-uusapan, ang bahay na yon ay itinayo sa perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang, kaya hindi siya ang dapat managot. Tumigil ang hangin sa loob ng bahay, ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal dahil ang tiyuhin niya ay tumawa, isang tunog na walang anumang init, at lumapit ng may aninong tila, sumasakal sa espasyo sa pagitan nila. Paulit-ulit na pinapaalala na siya ay isang batang babae na walang magulang at walang karapatan. Ngunit sa halip na umatras, nanatili ang tingin ni Xiao Yue, at sa loob niya ay may isang bagay na tuluyang naputol. Hindi galit, kundi isang malamig na pag-unawa na hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Nang hawakan siya ng kanyang tiyuhin at pilit hinila palabas ng bahay, doon naging ganap ang lahat ng hinala niya. Ang mga bulong, ang mga titig, ang biglang paglalambing, lahat iyon ay iisang bagay lamang. Ibibenta siya, at sa sandaling iyon ay nanlaban siya, hindi sapat upang manalo, ngunit sapat upang ipakita na hindi na siya ang batang kayang utusan. Nang walang tanong, sumigaw siya na labag ito sa batas, na hindi siya maaring ipagbili.
Ngunit ang mundo ay hindi laging nakikinig sa tama at isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Mabilis, mabigat, at sapat upang paikutin ang kanyang paningin. Habang ang galit ng kanyang tiyuhin ay bumuhos na, parang siya pa ang nagkamali. Sandali siyang natahimik, hindi dahil sumuko, kundi dahil sa loob ng ilang segundo ay malinaw niyang naintindihan ang isang mahalagang bagay. Hindi siya mananalo kung lalaban siya ngayon, hindi sa lugar na ito, hindi sa paraang ito. Kaya pinili niyang huminto, pinili niyang magpanggap na sumunod. At habang hinihila siya palabas ng bahay, hindi siya lumingon kahit isang beses. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na siya makaalis. Kaya sa halip ay tumingin siya sa unahan, sa basang kalsada, sa mundong hindi niya pakilala, ngunit mas pipiliin niya kaysa sa kulungang iiwan niya. At sa loob ng kanyang isip, tahimik, ngunit malinaw niyang sinabi sa sarili niya na tatakas siya, hindi ngayon, hindi agad, ngunit sa tamang sandali, at kapag dumating iyon, hindi na siya magiging biktima kailanman. Sa biyay papunta sa lungsod, walang nagsasalita, tanging ugong ng makina at ang paminsan-minsang pag-uga ng sasakyan ang pumupuno sa katahimikan. At sa likod na upuan, tahimik na nakaupo si Xiao Yue. Ang mga kamay niya ay nakapulupot sa sarili niyang damit na parang doon lang siya nakakakuha ng kaunting kontrol sa sitwasyon, habang ang isip niya ay mabilis na gumagalaw. Sinusubukang buuin ang bawat detalye, bawat posibilidad, bawat paraan ng pagtakas. Hindi siya tumitingin sa mga taong kasama niya, ngunit ramdam niya ang presensya nila. Ang mabibigat na boses, ang mga tingin na parang sanay na sa ganitong gawain. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan na hindi ito basta pagpunta sa lungsod, kundi isang paglalakbay na may kasamang pagkawala ng kalayaan. Kaya sa halip na magpumiglas muli, pinili niyang manahimik, pinili niyang mag-obserba, dahil alam niyang ang maling galaw sa maling oras ay maaring magtapos sa wala. Nang huminto ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ang ilaw ng poste ay kumikislap na parang pagod na ring magbantay sa mundo. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang ito na ang pagkakataon, hindi malinaw, hindi perpekto, ngunit sapat upang subukan. Kaya nang bahagyang bumukas ang pinto at ang atensyon ng mga kasama niya ay sandaling nawala. Mabilis siyang kumilos, hindi nag-isip, hindi nagdalawang isip, tumakbo siya palayo. Ang mga paa niya ay dumadagundong sa basang lupa. Ang hangin ay sumasalubong sa kanya na parang parehong pumipigil at nagtutulak. At sa likod niya ay may mga sigaw, mabibigat, nagmamadali. Ngunit hindi siya lumingon dahil alam niyang sa sandaling gawin niya iyon, mawawala ang lakas niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang tumakbo, kung ilang beses siyang muntik madapa, kung ilang beses niyang naramdaman na mauubusan na siya ng hininga. Ngunit sa bawat hakbang, may isang bagay na malinaw. Ayaw niyang mahuli, ayaw niyang bumalik. At kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, mas pipiliin niya ang hindi sigurado kaysa sa tiyak na kapahamakan. Hanggang sa isang liko ng kalsada, sa ilalim ng ilaw na mas maliwanag kaysa sa mga nauna, bigla siyang bumangga sa isang matangkad na lalaki. Ang impact ay sapat upang pareho silang bahagyang umatras. At sa gulat, agad siyang napayuko. Ang boses niya ay lumabas bago pa siya makapag-isip. "Kuya, pasensya na po." Ngunit hindi siya tumigil doon dahil sa loob ng isang iglap, napagdesisyonan niya na ang pagkakataong ito ay maaaring ang tanging paraan niya. Kaya itinaas niya ang tingin, ang mga mata niya ay puno ng takot, ngunit may halong desperadong pag-asa. At mabilis niyang sinabi na dinukot siya, na may humahabol sa kanya, na kailangan niya ng tulong. Sa harap niya ay hindi lang iisang lalaki, kundi tatlo. Magkakatabi, matangkad, maayos ang pananamit, at may aura na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw na iba sa mga taong humahabol sa kanya. At sa sandaling iyon, kahit hindi siya sigurado kung tama ang pinili niyang magtiwala. Saglit silang nagtinginan, tila sinusukat ang sitwasyon, at ang isa sa kanila ay bahagyang ngumiti. Hindi dahil sa saya,
kundi parang natutuwa sa kakaibang pangyayari. At sinabing dahil tinawag siya nitong kuya, tutulungan nila siya. Ngunit may halong biro sa boses na tila sinusubukan siyang basahin. Kaya kahit hingal na hingal, pilit niyang ngumiti pabalik at sinabing mukha naman silang mabubuting tao. At kahit alam niyang hindi sapat ang ganong basehan, iyon lang ang kaya niyang panghawakan sa sandaling iyon. Hindi nagtagal. Dumating ang mga humahabol sa kanya, ang mga hakbang ay mabibigat, ang mga boses ay puno ng galit. Ngunit sa halip na umatras, nanatili ang tatlong lalaki sa harap niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, naramdaman ni Xiao Yue ang kakaibang pakiramdam ng pagiging protektado. Kahit hindi pa niya kilala ang mga ito, at habang tumataas ang tensyon, habang ang mga salita ay nagiging mas matalim at ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib, nanatili siyang tahimik sa likod nila. Ang puso niya ay mabilis pa rin ang tibok, ngunit hindi na kasing gulo kanina. Dahil sa loob niya, may isang maliit na paniniwala na nagsisimulang mabuo, na baka, sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Ang nangyari pagkatapos noon ay parang isang eksenang mabilis, ngunit malinaw sa isip ni Xiao Yue. Ang mga taong humahabol sa kanya ay unti-unting umatras sa harap ng tatlong lalaking iyon na hindi man lang nagtaas ng boses, ngunit may presensyang sapat upang pigilan ang kaguluhan. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing iyon, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Ngunit hindi pa man siya lubos na nakakabawi. Isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang sumira sa sandaling iyon. Dahil sa gitna ng paggalaw at tensyon, ang isa sa mga lalaki ay napaatras at napahawak sa tiyan na parang nasaktan. At ang boses nito ay agad na nagbago. Puno ng dramatikong sakit na tila sobra, ngunit hindi maikakaila. Dahilan upang mapako ang tingin ni Xiao Yue sa kanya. Ang isip niya ay naguluhan habang sinusubukang alalahanin kung ano ang eksaktong nangyari. Kung siya ba ang nakasagi o kung aksidente lamang iyon. Ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. At sa sandaling iyon, muli siyang naging sentro ng problema. Ang boses niya ay agad lumabas, mahina ngunit malinaw. Nagsasabing hindi niya yon sinasadya. Ngunit ang sitwasyon ay tila hindi na tungkol sa intensyon, kundi sa resulta. At ang salitang bayad ay lumutang sa hangin na parang isang hatol na hindi na mababawi. At nang banggitin ang halagang 3 milyon, ang mundo niya ay muling tumigil. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng numero na yon. Isang halagang hindi niya kailanman nahawakan kahit sa imahinasyon. Ngunit sa halip na umatras, ang isip niya ay automatikong nagsimulang magkwenta. Mabilis at tahimik, hinahati ang halaga sa buwan, sa taon, sa buong buhay, at nang mabuo ang sagot na 50 taon, hindi siya natawa, hindi siya nagreklamo. Bagkus ay tumahimik lamang siya, sandali bago nagsalita muli, na parang tinanggap na ang kapalaran. Nababayaran niya yon gaano man katagal, at sa paraang iyon ng pagsasalita, walang bakas ng paghingi ng awa o pag-iwas, kundi isang tahimik na determinasyon na tila hindi akma sa isang batang katulad niya, dahilan upang ang tatlong lalaki sa harap niya ay sandaling matahimik. Hindi dahil naniwala agad sila, kundi dahil hindi nila inaasahan ang ganitong sagot. At habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa pagbabayad buwan-buwan, parang isang normal na kasunduan lamang ang pinag-uusapan. Unti-unting nagbago ang paraan ng pagtingin nila sa kanya. Mula sa isang batang tumatakbo sa takot tungo sa isang taong may kakaibang katigasan ng loob. At si Xiao Yue, na hindi man lang napansin ang pagbabagong iyon, ay nanatiling kalmado dahil para sa kanya, ang buhay ay matagal nang naging serye ng mga problemang kailangang harapin. At kung ito ang kapalit ng kanyang kalayaan, handa siyang tanggapin. Ngunit sa loob ng kanyang katahimikan, may isang maliit na tanong na hindi niya maalis. Kung bakit, sa kabila ng lahat, ang presensya ng tatlong lalaking ito ay hindi nagdudulot ng takot, kundi isang kakaibang pakiramdam na tila nagsasabing, ang gabing ito ay hindi magtatapos sa pagkawala, kundi sa simula
ng isang bagong landas na hindi pa niya nauunawaan. Hindi na ipinagpatuloy ang usapan tungkol sa bayad sa paraang inaasahan ni Xiaoyue dahil matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagpalitan lamang ng tingin ng tatlong lalaki na para bang may napagkasunduan na hindi na kailangang sabihin ng malakas at bago pa siya makapagtanong, sinabihan siyang sumakay sa sasakyan. Isang simpleng utos na may kasamang kakaibang katiyakan na hindi niya maipaliwanag kung bakit niya sinusunod. Habang nakaupo siya sa loob, ang ilaw ng lungsod ay dumadaan sa bintana na parang mabilis na mga aninong hindi niya maabot at sa bawat pagdaan ng ilaw, unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya alam kung saan siya dadalhin. At kahit pilit niyang pinapaalala sa sarili na maaring mali ang pagtitiwala niya, pinili niyang manatili. Dahil sa puntong iyon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumabay sa agos. Sinubukan niyang magtanong kung saan sila pupunta, ngunit ang sagot lamang sa kanya ay isang maikling, makakarating ka rin, na lalong nagpalalim sa kanyang pagdududa. Kaya sa loob ng kanyang isip, nagsimula siyang magplano muli. Naghahanap ng pagkakataon na makatakas sakaling mali ang kanyang desisyon at nang ilang sandali ang lumipas, bigla niyang naramdaman ang pagkirot sa kanyang tiyan, isang ideyang mabilis niyang ginamit bilang dahilan upang humingi ng pahintulot na bumaba. Ang boses niya ay maingat, ngunit may halong pagmamadali. At sa kabila ng mga tingin ng mga lalaki na tila sanay na sa ganitong taktika, pinayagan siyang bumaba sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Sa sandaling nakalayo siya sa sasakyan, hindi na siya lumingon pa, agad siyang tumakbo. Ang mga paa niya ay muli na namang humahampas sa lupa habang ang hangin ay dumadaan sa kanyang mukha. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumatakbo mula sa mga trafficker, kundi mula sa posibilidad na muli siyang mapunta sa maling kamay. At sa loob ng kanyang isip ay iisa lamang ang malinaw. Kailangan niyang maging malaya. Kahit sandali lamang, hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang narating. Ngunit nang maramdaman niyang unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang katawan, huminto siya sa gilid ng highway. Ang ilaw ng mga sasakyan ay dumadaan na parang mabilis na mga bituin. At sa gitna ng pagod at gutom, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Ang katawan niya ay bumigay sa malamig na lupa. At ang huling bagay na naramdaman niya ay ang hangin na tila malamig, ngunit hindi na kasing sakit ng dati. Nang muling dumilat si Xiaoyue, hindi na ang madilim na kalsada ang nasa harap niya, kundi isang kisame na hindi niya kilala, malinis, maliwanag, at tahimik. At sa sandaling iyon, ang unang pumasok sa isip niya ay kung nasaan siya at kung ligtas ba siya. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang mga boses sa paligid, puno ng pag-aalala, ngunit may halong tensyon. At unti-unti niyang napagtanto na ang lugar na yon ay hindi isang simpleng hintuan, kundi isang tahanan na masyadong malayo sa mundong kinagisnan niya. At sa loob ng kanyang dibdib, muling bumalik ang parehong tanong. Ito ba ay kaligtasan? O isa na namang simula ng isang bagay na kailangan niyang pag-ingatan? Pagmulat ng mga mata ni Xiaoyue, ang unang bagay na pumasok sa kanyang paningin ay ang malinis na kisame na tila napakalayo sa anumang nakasanayan niya. Ang liwanag ay hindi masakit sa mata, kundi banayad. Ngunit sa loob niya ay may kakaibang pagkailang na parang hindi siya dapat naroon. At habang sinusubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, naramdaman niya ang lambot ng kama na halos hindi niya alam kung paano haharapin. Dahil sa buong buhay niya, ang pahinga ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Bago pa siya tuluyang makabangon, narinig niya ang boses ng isang babae, mahina ngunit puno ng emosyon. At nang lumingon siya, nakita niya ang babaeng minsan niyang tinulungan sa ulan. Ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama. Maayos ang itsura, ngunit ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala na hindi maitago. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa sinasabi ng diretsyo, may isang bagay na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Isang alaala na bumalik ng hindi inaasahan. Gising ka na, sabi ng babae, at ang simpleng tanong ay parang may kasamang init na matagal nang hindi naramdaman ni Xiaoyue.
Kaya sandali siyang natahimik, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya alam kung paano sasagot sa isang kabaitan na hindi niya hinihingi, ngunit ibinibigay sa kanya ng buong buo. Unti-unting pumasok sa silid ang tatlong lalaking nakilala niya kagabi. Ang presensya nila ay hindi na kasing tensyon tulad ng dati, ngunit nananatiling mabigat sa paraan na hindi niya maipaliwanag. At sa loob ng ilang sandali, tila pinag-aaralan siya ng bawat isa, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang palaisipan, habang ang babae naman ay humarap sa kanila at may tunong hindi maikakaila. Ang awtoridad ay sinabing lumuhod sila. Isang utos na agad sinunod ng tatlo, kahit may halong pag-aatubili. At sa eksenang yon, hindi maintindihan ni Xiao Yue kung ano ang nangyayari. Kung bakit ang mga lalaking tila makapangyarihan ay biglang parang mga batang napapagalitan. At kung bakit ang babae sa harap niya ay may kakayahang kontrolin ang lahat ng walang sigaw. Ipinaliwanag ng babae na nagalit siya dahil hindi nila inalagaan ng maayos si Xiao Yue, na pinabayaan nila itong magutom at mawalan ng lakas. At sa bawat salitang iyon, mas lalo lamang nalito si Xiao Yue dahil sa unang pagkakataon, may taong nagagalit para sa kanya, hindi laban sa kanya. At ang pakiramdam na yon ay kakaiba. Halos hindi siya komportable dahil hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Sinubukan niyang magsalita, ipagtanggol ang tatlo, ipaliwanag na siya ang tumakas at hindi sila ang may kasalanan. At kahit mahina ang boses niya, malinaw ang intensyon na ayaw niyang may maparusahan dahil sa kanya. At sa sandaling iyon, napatingin ang babae sa kanya. Ang mga mata nito ay may halong sorpresa at paghanga na parang hindi inaasahan ang ganitong uri ng pag-iisip mula sa isang batang dumaan sa ganitong karanasan. Matapos ang ilang sandali, pinatayo ng babae ang tatlo at tinapos ang usapan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mahalagang bagay. Dahil lumapit ito kay Xiao Yue, umupo sa tabi ng kama at sa isang tonong mas malambot kaysa kanina ay sinabi na mula ngayon, maaari na niyang ituring ang bahay na yon bilang sarili niyang tahanan, na wala na siyang ibang pupuntahan at hindi na niya kailangang mag-isa. Ang mga salitang iyon ay hindi agad pumasok sa puso ni Xiao Yue dahil sa dami ng beses na narinig niya ang mga pangakong hindi naman totoo. Natututunan niyang huwag agad maniwala, ngunit sa paraan ng pagsasalita ng babae, sa init ng presensya nito, at sa kakaibang katahimikan na naramdaman niya sa silid na yon, may isang bahagi sa kanya ang unti-unting lumambot. Nang tanungin siya kung handa ba siyang maging anak nito, hindi agad siya sumagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa loob ng sandaling yon, iniisip niya kung karapat-dapat ba siyang tanggapin. Kung hindi ba ito pansamantala lamang, kung hindi ba ito mawawala tulad ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit sa huli, ang katahimikan ay napalitan ng isang mahinang sagot. Halos pabulong, ngunit malinaw. At sa sandaling iyon, parang may bagong pahina na binuksan sa buhay niya. Sunod-sunod na ipinakilala sa kanya ang kanyang mga bagong kapatid. Bawat isa ay may sariling paraan ng pakikitungo sa kanya. May mapagbiro, may tahimik, may diretso magsalita. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba, iisa ang malinaw. Tinanggap siya bilang bahagi ng pamilya. At kahit hindi pa siya sanay sa ganitong uri ng init, hindi niya mapigilang maramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang pakiramdam na hindi niya alam kung paano ipaliwanag, ngunit alam niyang totoo. Habang nakikinig siya, habang unti-unting nauunawaan ang bagong mundong pinasok niya, may isang tahimik na tanong pa rin sa loob niya. Hanggang kailan ito mananatili? Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili niyang huwag munang hanapin ang sagot. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. At kahit hindi pa siya sigurado kung ito ay permanente, sapat na sa kanya ang sandaling iyon upang huminga ng hindi natatakot. Ang sumunod na mga araw ay tila isang panaginip na hindi agad matanggap ng isipan ni Xiao Yue. Hindi dahil ito ay napakaganda, kundi dahil ito ay masyadong malayo sa mundong nakasanayan niya. At sa bawat paggising niya sa malambot na kama,
Sa bawat pagdampi ng ilaw sa malinis na silid na ibinigay sa kanya, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung hanggang kailan ito magtatagal, kung ito ba ay isang pahinga lamang bago siya muling itulak palabas. Ngunit kahit may pagdududa, hindi niya maitatanggi ang unti-unting pag-init ng pakiramdam niya sa loob ng bahay na iyon. Ang mga kapatid na dati mga estranghero ay nagsimulang maging pamilyar. Ang mga boses nila ay hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng presensya. At ang ina na minsan niyang tinulungan ay ngayon ay tila hindi napapagod sa pagpaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Isang bagay na halos hindi niya kayang tanggapin ng buo dahil sa takot na baka mawala rin ito. Isang umaga, matapos siyang bihisan ng mga damit na hindi niya pa kailanman nasuot, magaganda, malambot, at tila ginawa para sa isang taong hindi niya kilala. Pinatayo siya ng ina sa harap ng salamin at sa sandaling iyon, halos hindi niya makilala ang sarili niya. Ang batang payat at pagod na nakikita niya dati ay napalitan ng isang imahe na tila mas maliwanag, mas maayos. Ngunit sa loob niya ay naroon pa rin ang parehong tao, ang parehong batang sanay magtiis, kaya hindi niya mapigilang isipin kung karapat-dapat ba siyang magmukhang ganito. Bago pa siya makapagsalita, may inilabas ang ina mula sa isang kahon, isang pulseras na kumikislap sa liwanag, hindi dahil sa kinang lamang, kundi dahil sa bigat ng kahulugan nito. At nang ilapit ito sa kanya, agad siyang umatras ng bahagya, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya kayang tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Ipinaliwanag ng ina na ang pulseras na yon ay isang pamana, isang bagay na ipinapasa sa susunod na henerasyon. At sa sandaling iyon, hindi lamang ito isang alahas, kundi isang simbolo ng pagtanggap, isang tahimik na deklarasyon na siya ay bahagi na ng pamilya. At iyon ang mas lalong nagpatigil kay Xiao Yue, dahil ang pagtanggap ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. At ngayon, na ibinibigay ito sa kanya ng buo, hindi niya alam kung paano ito hahawakan. Sinubukan niyang tumanggi, ang boses niya ay maingat, sinasabing hindi niya ito kayang tanggapin, na masyado itong mahalaga. Ngunit ang ina ay ngumiti lamang at ipinasuot ito sa kanyang pulso. At sa sandaling iyon, parang may isang tahimik na bigat na bumalot sa kanya, hindi bilang pasanin, kundi bilang isang bagay na kailangan niyang ingatan. Ang mga kapatid niya ay nag-react sa iba't ibang paraan. May nagbiro, may nagreklamo ng pabiro, may nag-alok ng sariling regalo upang hindi mahuli. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang malinaw na bagay. Tinatanggap nila ang desisyon ng ina at sa paraan ng pakikitungo nila kay Xiao Yue, unti-unting nagiging totoo ang ideya na siya ay kabilang. Binigyan siya ng mga regalo, inanyayahan sa mga bagay na hindi pa niya nasusubukan, at kahit hindi siya sanay, sinubukan niyang sumabay. Hindi dahil gusto niyang maging katulad nila, kundi dahil sa unang pagkakataon, may lugar siyang pwedeng subukan maging masaya. Sa loob ng lahat ng iyon, may mga sandaling tahimik siyang nag-iisa. Hawak ang pulseras sa kanyang pulso, pinagmamasdan ang liwanag na tumatama dito, at sa bawat sandaling iyon, may isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Kung ang lahat ng ito ay totoo, kung ang pamilya na ito ay mananatili, at kung siya ba ay handang paniwalaan na may lugar siya dito. Ngunit sa halip na hanapin agad ang sagot, pinili niyang manatili sa sandaling iyon, maramdaman ang init, tanggapin ang kabaitan, at hayaan ang sarili niyang unti-unting magbago dahil sa kabila ng lahat ng pagdududa, may isang bagay na hindi niya maitatanggi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng pagiging mag-isa, at kahit hindi niya pa kayang tawagin itong tahanan ng buong puso, nararamdaman niyang unti-unti na siyang papalapit doon. Hindi nagtagal. Ang katahimikan ng bagong buhay ni Xiao Yue ay unti-unting napalitan ng ingay ng panibagong mundo. Ang paaralan, isang lugar na dati ay pangarap lamang na hindi niya naabot. Ngunit ngayon ay muli niyang haharapin, hindi bilang batang napag-iwanan kundi bilang isang taong may pagkakataong magsimula muli. At sa umagang yon, habang sakay siya ng sasakyan papunta sa eskwela, tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin.
At sa bawat isa ay may piraso ng nakaraan na pilit bumabalik. Mga alaala ng mga magulang niya na minsang nagtrabaho sa lungsod na ito, mga pangarap na hindi natuloy, at ang pakiramdam na siya ngayon ay naglalakad sa parehong landas, ngunit sa ibang direksyon. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang isip niya ay puno ng tanong kung kakayanin ba niyang makisabay, kung tatanggapin ba siya, at kung ang mundong ito ay magiging mas mabait kaysa sa huli niyang kinagisnan. Pagdating sa paaralan, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang laki ng lugar, ang linis ng kapaligiran, at ang mga estudyanteng tila walang iniintinding problema. At sa gitna ng lahat ng iyon, siya ay parang isang anino na hindi pa alam kung saan lulugar. Ngunit hindi siya umatras. Dahil sa loob niya ay may tahimik na desisyon na hindi na siya babalik sa dati. Kaya kahit mabigat ang bawat hakbang, patuloy siyang naglakad, pinipilit na magmukhang kalmado habang sinusubukang hindi ipakita ang kaba. Ngunit ang mundo ay hindi kailanman nagbibigay ng madaling simula. At sa isang hindi inaasahang sandali, nakita niya ang isang mukha na hindi niya gustong makita. Ang taong minsang kumuha ng lugar niya, ang taong nagdala sa kanya sa sitwasyong halos sumira sa kanyang kinabukasan. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa loob ng isang iglap, ang lahat ng nakaraan ay bumalik. Ang mga araw ng pang-aapi, ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan, at ang tahimik na galit na matagal niyang kinimkim. Ngunit sa halip na umatras, nanatili si Xiao Yue. Ang tindig niya ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang batang tahimik na tumatanggap ng lahat. At kahit wala siyang sinabi agad, malinaw sa kanyang mga mata na hindi na siya papayag na mangyari muli ang dati. Ang kabilang panig ay ngumiti, ngunit hindi iyon ngiti ng pagkilala, kundi ng panlalait. At sa mga salitang binitiwan nito, pilit nitong binura ang halaga ni Xiao Yue. Ipinapaalala ang pinanggalingan niya, ang kahinaan niya, at ang lugar na dati niyang kinalalagyan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya nasaktan tulad ng dati dahil sa loob niya may nagbago na. At sa halip na lunukin ang lahat, nagsalita siya, hindi malakas, ngunit sapat upang marinig. At sa bawat salitang lumabas sa kanya, hindi ito galit, kundi katotohanan, na ang mga bagay na ninakaw sa kanya ay hindi niya nakakalimutan, na ang pagkakataong nawala ay hindi niya basta-basta pinatawad. At sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay naging mas malinaw. Hindi na ito simpleng alitan, kundi isang laban ng dalawang magkaibang landas. Isa na pinili ang panlalamang at isa na piniling bumangon. Hindi nagtagal. Ang sitwasyon ay lumala. Ang mga salita ay naging mas matalim. Ang mga kasama ng kanyang kalaban ay nagsimulang makialam. At ang hangin sa paligid nila ay naging mabigat, puno ng banta na maaaring maging pisikal anumang sandali. Ngunit si Xiao Yue ay nanatiling kalmado, hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil natutunan niyang ang takot ay hindi dapat ang magdikta ng kanyang kilos. At sa halip na umatras, ginamit niya ang kanyang isip, ang kanyang kakayahang mag-obserba at mag-isip ng mabilis. Naghahanap ng paraan upang makalabas sa sitwasyon nang hindi nawawala ang sarili niya. Sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi na siya ang dating batang walang laban. At kahit hindi pa niya kayang kontrolin ang lahat, kaya na niyang ipagtanggol ang sarili niya sa paraang hindi niya kailanman nagawa noon. Habang lumilipas ang sandali, habang ang tensyon ay unti-unting humuhupa dahil sa pagdating ng ibang estudyante at guro, nanatili si Xiao Yue sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay mabilis pa rin ang tibok, ngunit ang isip niya ay mas malinaw kaysa dati. At sa loob niya, may isang tahimik na pangako ang nabuo, na ang paaralang ito ay hindi magiging isa pang lugar kung saan siya mawawala, kundi isang lugar kung saan niya babawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng sariling lakas. At sa unang pagkakataon, hindi na siya naghihintay na may magligtas sa kanya, dahil natutunan na niyang gawin iyon para sa sarili niya. Ang mga sumunod na araw ay hindi naging mas madali, ngunit hindi na rin sila katulad ng dati, dahil sa bawat pagpasok ni Xiao Yue sa paaralan,
Dala niya ang parehong tahimik na determinasyon na unti-unting humuhubog sa kanya, at kahit ang mga bulong sa likod niya, ang mga tinging may halong paghusga, at ang presensya ng taong patuloy na kumakalaban sa kanya ay nananatili. Hindi na niya hinahayaan ang mga yon na tukuyin kung sino siya. Sa halip, mas lalo siyang nagtuon sa pag-aaral, sa bawat aralin na dati hindi niya nabigyan ng pagkakataon, sa bawat tanong na hindi niya nasagot noon, at sa bawat sandaling iyon, parang unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang lugar sa mundong ito, hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa lahat, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay sa sarili niyang kakayahan. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala ang panganib, dahil isang hapon, habang pauwi na siya, muli siyang hinarang. Ang mga hakbang ay mabigat, ang hangin ay tila nanikip, at ang mga taong nasa harap niya ay hindi na lamang nagsasalita, kundi handang gumawa ng mas masama. At sa sandaling iyon, alam ni Xiaoyue na hindi ito simpleng pananakot, kundi isang bagay na maaring magdulot ng tunay na pinsala. Hindi siya umatras agad, ngunit hindi rin siya nagpadala sa emosyon, dahil sa loob niya ay mabilis na gumalaw ang isip, hinahanap ang paraan upang makalabas, at sa halip na sumigaw o lumaban ng walang plano, pinili niyang gamitin ang salita, ang pag-iisip, at ang kakayahang magbasa ng sitwasyon. Inalok niya ang mga ito ng pera, hindi dahil mayroon siya, kundi dahil alam niyang ang kasakiman ay maaring magpahinto sa karahasan kahit pansamantala. At sa sandaling iyon, nagdulot ito ng pag-aalinlangan, sapat upang makakuha siya ng oras. Habang nag-uusap sila, habang ang tensyon ay nakabitin sa pagitan ng pananakot at pagdududa, patuloy siyang nag-iisip, naghahanap ng tamang sandali upang makatakas, at nang makita niya ang pagkakataon, ginamit niya ito ng walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang kumilos, ang katawan niya ay sumunod sa desisyon ng isip, at sa loob ng ilang segundo, nakalayo siya. Hindi perpekto ang pagtakas, hindi walang takot, ngunit sapat upang hindi siya tuluyang mapahamak. Ang puso niya ay malakas pa rin ang tibok habang tumatakbo, ngunit sa pagkakataong yon, may kasamang kakaibang pakiramdam. Hindi lamang takot kundi kumpiyansa na kaya niyang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi siya dumiretso pa uwi, dahil alam niyang kailangan niyang gawin ang tamang bagay. Kaya naghanap siya ng tulong, hindi sa pamilya niya kundi sa batas. At sa unang pagkakataon, pinili niyang ipaglaban ang sarili niya sa paraang hindi lamang personal, kundi tama. Ipinaalam niya ang nangyari, ibinigay ang detalye, at kahit nanginginig ang boses niya, hindi siya umatras. Dahil alam niyang kung hindi niya ito gagawin, uulit lamang ang lahat. At sa sandaling iyon, may isang bagong yugto ang nagsimula. Hindi lamang sa laban niya laban sa mga taong nanakit sa kanya, kundi sa paraan ng pagtingin niya sa sarili niya. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang taong may kakayahang lumaban sa tamang paraan. Sa pag-uwi niya, tahimik siyang pumasok sa bahay. Ang mga ilaw ay pamilyar na ngayon. Ang hangin ay hindi na malamig tulad ng dati, ngunit sa loob niya ay may pag-aalinlangan pa rin kung dapat ba niyang sabihin ang lahat, kung dapat ba niyang ibahagi ang nangyari, ngunit sa huli, pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang magdulot ng pag-aalala. At sa desisyong iyon, makikita ang isang bahagi ng kanyang sarili na patuloy na nagdadala ng mga bagay mag-isa. Ngunit kahit hindi niya sinabi, ang pagbabago sa kanya ay hindi na maitatago. Dahil sa paraan ng pagtingin niya sa mundo, sa paraan ng pagharap niya sa problema, malinaw na hindi na siya ang batang dati. At habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, ang mga mata niya ay nakatitig sa kisame. Tahimik niyang inisip na kahit hindi pa tapos ang laban, hindi na siya natatakot tulad ng dati, dahil ngayon, alam na niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Sa parehong gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang buong bahay at ang ilaw sa pasilyo ay nananatiling bukas na parang bantay sa mga lihim na hindi pa handang ilantad, may ibang kwento na tahimik na umuusad sa isang silid na malayo kay Xiaoyue, kung saan ang panganay na kapatid ay nakaupo sa harap ng mesa, ang mga dokumento ay nakakalat, ang ilaw ay malamig,
at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang tanong na matagal na niyang sinusubukang iwasan, ngunit patuloy na bumabalik. Sa harap niya ay ang impormasyon tungkol kay Xiaoyue, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga magulang, at ang aksidenteng nangyari 12 taon na ang nakalipas. Isang aksidente na hindi lamang basta numero sa ulat, kundi isang pangyayaring may mga pangalang nakaukit sa likod nito. At habang binabasa niya ang bawat detalye, unti-unting nagdudugtong ang mga piraso sa kanyang isipan na parang isang larawan na matagal nang nabuo, ngunit ngayon lamang niya malinaw na nakikita. Ang construction site, ang gusali, ang aksidente, lahat ng ito ay pamilyar, hindi bilang isang estrangherong kwento, kundi bilang bahagi ng kasaysayan ng kanilang sariling kumpanya, isang pangyayaring minsang nagdulot ng malaking gulo at kalaunan ay tinahimik sa likod ng mga dokumento at kabayaran. At sa sandaling iyon, ang pangalan ng mga magulang ni Xiaoyue ay hindi na lamang pangalan, kundi isang paalala na ang mundong ginagalawan niya ay may mga aninong hindi basta nawawala. Hindi niya agad tinanggap ang koneksyon, hindi dahil wala itong basehan, kundi dahil sa bigat ng implikasyon nito. Dahil kung totoo man, ang batang babae na ngayon ay nasa loob ng kanilang bahay ay hindi lamang isang taong tinulungan ng kanyang ina, kundi isang taong may direktang ugnayan sa nakaraan na maaaring may kasamang pananagutan. Hindi siya agad kumilos, hindi siya agad nagtanong, dahil sanay siyang hindi nagpapadala sa unang impresyon, ngunit hindi niya rin kayang baliwalain ang pakiramdam na may kulang, na may bahagi ng kwento na hindi pa lumalabas. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tao na mag-imbestiga pa, hanapin ang buong katotohanan. Hindi lamang ang nakasaad sa ulat, kundi ang mga bagay na hindi na isulat, ang mga detalye na maaaring sinadyang hindi ipakita. At sa bawat utos na iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon, hindi lamang bilang isang kapatid na gustong protektahan ang pamilya, kundi bilang isang taong may responsibilidad sa mas malaking larawan. Sa kabilang banda, si Xiaoyue ay walang kaalam-alam sa lahat ng ito. Nakahiga sa kanyang kama, ang pulseras sa kanyang pulso ay bahagyang kumikislap sa ilaw, at habang iniisip niya ang mga nangyari sa araw na yon, ang paaralan, ang laban, ang pagtakas, at ang katahimikan na pinili niyang panatilihin, may isang bahagi sa kanya na gustong magsabi ng totoo, gustong humingi ng tulong, ngunit ang mas malakas na bahagi ay pinili ang katahimikan dahil sanay siyang dalhin ang sarili niyang problema. At kahit ngayon na may pamilya na siya, hindi pa niya lubos matanggap na maaari siyang umasa sa iba. Sa gitna ng dalawang mundong ito, ang isa ay puno ng tanong at lihim, at ang isa ay puno ng tahimik na pagtitiis. Unti-unting nabubuo ang isang bagyo na hindi pa nakikita, ngunit siguradong darating. At habang ang panganay na kapatid ay patuloy na hinahanap ang katotohanan, at si Xiaoyue naman ay patuloy na pinipiling harapin ang lahat mag-isa, ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Isang distansyang maaaring magdala ng pag-unawa o tuluyang magpalayo sa kanila. Sa huli ng gabi, habang pinapatay ang ilaw sa silid, sandaling napapikit ang panganay na kapatid, at sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na hindi niya maalis. Kung ang pagdating ni Xiaoyue sa kanilang buhay ay isang simpleng pagkakataon o isang bagay na matagal nang nakatadhana, at kung ang sagot sa tanong na iyon ay magdadala ng kapayapaan o sisira sa lahat ng mayroon sila ngayon. Sa mga sumunod na araw, ang bahay na dati puno ng tahimik na pag-a-adjust ay unti-unting napuno ng kakaibang paghahanda. Hindi lantaran, ngunit ramdam sa bawat galaw ng mga tao, sa paraan ng pag-uusap na may tinatagong inaasahan, at sa mga tinging tila may hinihintay na sandali na malapit nang dumating, at si Xiaoyue, kahit walang direktang sinasabi sa kanya, ay hindi bingi sa ganitong pagbabago dahil sa buong buhay niya natutunan niyang basahin ang mga bagay na hindi sinasabi. Kaya habang pinagmamasdan niya ang paligid, habang pinapansin ang mga detalye na dati hindi mahalaga, unti-unti niyang naramdaman na may paparating na bagay na maaaring muling magbago ng kanyang lugar
sa mundong ito. Isang gabi, habang nagtitipon ng pamilya sa sala, ang ilaw ay mas maliwanag kaysa karaniwan at ang mga boses ay may halong kaseryosohan. Inihayag ng ina ang balak na matagal na niyang iniisip. Isang pagtitipon, isang okasyon kung saan ipapakilala si Xiao Yue bilang opisyal na miyembro ng pamilya, hindi lamang sa loob ng bahay, kundi sa harap ng mundo na kanilang ginagalawan. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras para kay Xiao Yue. Dahil ang ideya na ipakita siya sa iba, nakilalanin siya hindi bilang isang bisita, kundi bilang anak, ay hindi lamang karangalan, kundi isang bigat na hindi niya palubos na uunawaan. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanyang reaksyon, may sumang-ayon agad, may nagbiro upang pagaanin ang sitwasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, malinaw na ito ay isang hakbang na hindi na mababawi. Sa loob ni Xiao Yue, ang emosyon ay halo-halo, may saya, may kaba, at higit sa lahat, may takot na hindi niya maipaliwanag. Dahil ang pagtanggap na hinihintay niya noon ay ngayon nasa harap na niya. Ngunit kasabay nito ay ang posibilidad na mas maraming mata ang titingin, mas maraming tanong ang ibabato, at mas maraming bagay ang maaaring mawala kung sakaling may mali. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang katahimikan niya ay hindi pagtanggi, kundi pagproseso ng lahat. Habang ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay unti-unting bumabalik, ang baryo, ang bahay na iniwan niya, ang mga taong nagbenta sa kanya, at ang pakiramdam ng pagiging walang halaga, lahat iyon ay parang aninong sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Sa kabilang banda, ang panganay na kapatid ay nananatiling tahimik, hindi sumasalungat, ngunit hindi rin lubos na sumasang-ayon. At sa loob niya, ang mga natuklasan niya tungkol sa nakaraan ni Xiao Yue ay patuloy na umiikot. Hindi pa kumpleto, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalinlangan. At habang pinagmamasdan niya ang batang babae na ngayon ay nakaupo sa gitna ng kanilang pamilya, hindi niya maiwasang isipin kung ang desisyong ito ay magdadala ng kapayapaan o ng panibagong problema. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa kanya. Habang nandito siya, walang sino man ang maaaring manakit sa loob ng kanilang pamilya. At iyon ang pangakong hindi niya kailanman babaliin. Habang nagpapatuloy ang usapan, habang ang plano ay unti-unting nagiging konkreto, si Xiao Yue ay nananatiling tahimik. Ang kamay niya ay bahagyang humahawak sa pulseras sa kanyang pulso na parang doon niya hinahanap ang lakas. At sa loob ng kanyang isip, may isang tanong na patuloy na umuulit. Kung handa na ba siyang tanggapin ang bagong buhay na ito ng buo, hindi lamang bilang isang pansamantalang kanlungan, kundi bilang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit tulad ng dati, hindi niya pinilit ang sagot dahil alam niyang ang ilang bagay ay hindi sinasagot sa isang iglap, kundi unti-unting nauunawaan sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang unti-unting namamatay ang ilaw at ang bahay ay muling bumabalik sa katahimikan, may isang bagay na malinaw kahit hindi sinasabi. Ang buhay ni Xiao Yue ay hindi nababalik sa dati, at ang susunod na hakbang na gagawin niya ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa pamilyang pinili siyang tanggapin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang mga lihim na hindi pa nabubunyag ay patuloy na gumagalaw, tahimik ngunit tiyak, at kapag dumating ang oras na iyon, ang mundo na unti-unti niyang binubuo ay maaring masubok sa paraang hindi niya inaasahan.